Quezon Avenue, Quezon City, Quezon Province, pati sa 20 pesos. Kung tutuusin, parang Rizal din ang dating niya. Depende kung saang bahagi ka ng Pilipinas, malamang ang buhay mo ay may kinalaman kay Quezon. 1944 pa patay, pero ramdam na ramdam pa rin natin si Manuel Luis Quezon. At may dahilan nga naman kasi sa ating kasaysayan hanggang ngayon. Ibang level na nilalang itong tisoy na ito. Walang katulad. Ang napakakulay na karera ni Quezon, markado ng mga matitinik na diskarte. Na mas nakaka-elibs pag inisip mo kung gaano kakomplikado ang mga panahon at mga sitwasyong ginalawan niya. United States of America. Nagawa niyang maabot ang pinakamataas na antas sa gobyerno habang ang bansa ay nasa ilalim ng mga Amerikano, ang maging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Politician is someone that makes things possible, that make things happen. And Quezon nga, not only a visionary, but he's also a constructor, a builder. So he's a true quintessential politician. Grabe, napanood ko to sa sine dati. Ito yung lumipad eh. Yung sa pelikula ni Tito Vic and Joey. Yun ba? Yung naging spaceship sa dulo. Ang pinagsasabi mo, Basta pelikula, parang yung tore na yan. dambana ng presidente yan. Ano ba yan? Ibig sabihin, libingan yan? Ganon? Oh, grabe naman. Oo. No? Alam mo ba, John, ito Oo. ano ba yung definisyon natin ng isang modernong politiko? Dapat kasi, pag politiko ka, matalino ka, Siyempre, matalino. magaling. Oo, magaling, oo. Oo, tsaka magaling magsalita. Mahusay lumaro ng iba-ibang puwersa sa ating lipunan Ba? sa isang panahon na napakakomplikado ng ating kasaysayan. Yung panahon ng mga yan. Nung mga lumang panahon. Matindi yung panahon nila. Oo. At nabanggit mo nga, siyempre, performer. Pag nasa yung tablado, Oo. ibang klase. Talagang mapasok. Ha? Pero mga kapatid, sinasabi nila, na si Manuel Quezon daw ang quintessential Filipino politician. Ano ba yung sabihin ng quintessential? Ewan ko, pwede nga bang pagbalansin ang personal na ambisyon sa mga hangarin ng inang bayan? Galawang Quezon yan, Tol. Ay, Galawang Oo. Quezon, yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi dito sa History. Tara! Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Magsisimula ang kwento ni Quezon sa Baler sa probinsya ng Tayabas. Sa isang bahay na ganito raw ang itsura. At sinasabing dito raw mismo sa eksaktong lugar na to ang lokasyon ng bahay na kinalakhan ng Batang Manuel. Nung nagsimula siya talaga sa sinasabing humble beginnings, no, nung in the 1880s, when he was born in Tayabas, which is now part of Baler in Quezon. At para sa dating senador na si Edgardo Angara na kababayan at sumulat din ng talambuhay ni Quezon, hindi naman katakataka na maging idol nila ito. Si Quezon, tingnan mo yun na, galing sa maliit na bayan. Pumunta sa Maynila, naglakad, mga bayo, para lang makarating sa Maynila, nag-aral, nagpa-alila. Alila siya ng mga Dominican sa letran para makapag-aral siya. Talagang dedicated siya na he will improve himself. Bago pa siya naging politiko, itong si Manuel Quezon ay isang sundalo na bahagi ng hukbo ni General Emilio Aguinaldo. At mga kapatid, lumaban pa yan ng Filipino-American War. At dito sa larawang ito makikita mo, siya isang major, isang komandante na may swabing bigote. Naman sa panahon ngayon, kinuha na ng Star Cinema yan para maging artista, di ba? Kasing swabe ng bigote ko. Nag-fourth place sa bar exams noong 1903. Mula noon ay wala na rin nakapigil sa tuloy-tuloy na lang na pag-angat ng karera ni Quezon. Naging piskal sa Tayabas at di naglaon ay nanalong gobernador. At mula nung maging kinatawan sa Philippine Assembly noong 1907, mas lalong tumodo ang pag-angat niya sa mundo ng politika. United States of America. In the Philippines. Gusto ko na mag-surf eh. Ano bang ginagawa natin dito? Tignan mo to, nakarelax na relax pa. Hoy, alam mo ba? Oh. Sa lahat ng mga estatwa ni Quezon Oh. sa Pilipinas,
ito na yata ay mukhang pinaka-relax na relax dito sa harap ng Museo de Baler. Ha? Tingnan mo kasi karamihan ng mga statwa yung mga naaganon eh, mga galit na galit eh. Parang... Fiery. Oo. Ito wala, chill lang, relax lang. Pero gusto ng mga tao yun, Lord. Mga Alam mo kasi, nakaganon. Oo. no, kung ideal president ang matuturing mo kay Quezon, sinasabi nila, no, mukhang lahat ng katangian pasok sa kanya. Kunyari, Talaga? matalino. Check. Yan. Madiskarte. Check. Mahusay. Check. May karisma, popular. Check na check. Yan. Di katulad ni Mar. Wala ka dyan. Kaibigan ko si Mario Si Mar naman yung hindi naman si huwag ganun, tol. Siguro, siya yung sinasabi natin unang-unang requirement na maging malapit sa tao, which he was. No? He was close to the people. He was very popular in Tayabas, no? Considering na he left Tayabas when he was a young man. No? Performer din daw kasi si Kuya, lalo na pag nagtatalumpati. Ang mga politician of his generation talagang fiery, kung magtalumpati, almost kung ngayon, judged by standards ngayon, bombastic. Diba? Mahilig si Quezon sa mga magagarbong pananamit. Kumbaga sa ngayon, fashionista. Literal na makulay ang pagkatao. Green ang panyo, puti ang pantalon, blue ang kung ano-ano. Iba, multicolor ang kanyang mga suot. So talagang, kumbaga sa colorful character. Maliit lang pala ni Quezon. 5'6" lang siguro yan, tol. Matangkad pa ako dyan, Tignan mo na yung boots. Ang laki pala. Sabi niya, pag malaki din yung medyas. Kasi sa picture parang malaki siya, Parang no? malaki siya, Bukod sa pagiging popular na presidente, chick magnet rin daw itong si Manoy. Si Manuel pala. Si Quezon, pag makita mo ang larawan niya nung kabataan niya, mas na hindi niya sabi sa babae, oy, maglaglag ka ng panty. Babae nang naglalaglag ng panty. Pero, hindi mo rin naman masisisi ang mga kababaihan. Gwapo, mistizo, magaling manamit. Tol, alam ko nasa bahay tayo ni Doña Aurora, pero... Dito sa Baler. Dito sa Baler, Pero pwede ba mag-surfing na tayo, kaya nga tayo nandito, Alam ko, relax ka lang. Bago ka muna mag-surf, may kailangan kang malaman. Ito si Doña Aurora. Eto si Quezon. Mag-asawa sila, di ba? Pero dapat mong malaman na ang nanay ni Manuel at ang nanay ni Aurora ay magkapatid. So si Doña Aurora at saka etong si Quezon, yung mga magulang nila, magkapatid. Kapatid, nanay nila. Since birth. Pwede. Pwede. May So posibilidad. ibig sabihin, magkasin sila. Magkasin, ha? Magkasin, ganda. Magkasin. Tahan. Si Doña Aurora ay isang napakagandang bata nung panahon na yon. Si Doña Aurora nung panahon na siya ay bata, doon na halos nakatira din kila President Quezon. Hindi ko ba naging iskandalo ang dating noon sa komunidad ng Baler na panahon yun? Hindi naman po kasi yung mga tradisyon na humubog sa atin noon nung panahon na yon, ang yaman ng tao hangga't maaari hindi mapalipat sa ibang pamilya. Ganun. Siya lang ang presidente na hindi kinasal sa Pilipinas, sa Hong Kong. Sapagkat ang ginawa niya ay bawal sa batas ng simbahan. Pero may mga chismis pa na hindi lang magpinsan ang dalawa, kundi magkapatid rin daw. He was already running for president at that time. Hindi naman ito na-prove. No? But the only thing that can be proven, of course, was that they were first cousins. Ganda ng kotse. Ganda, tol. Pwedeng lagyan ito ng surfboard sa taas. Pupunta na ako dyan sa Sabang Beach dito sa Baler. Di ba? Relax ka lang. Teka muna. Pero sa likod raw ng pagiging gwapo, suabe, makabayan at matalino, Ay, totoo ang chismis daw, ang lolo nyo ay magulang at ambisyoso daw. Sabi, Naku. ambisyoso, magulang daw. Yun daw yung sinabi nila, tol. yari ka, Yan. sabay ito. Yun yung sabi lang naman yun. Asan damit mo? Surf nga eh. Kanina pa ako hanap ng hanap Oh. sa'yo, men eh. Oh. Ilang oras biyahe natin? Sayang ang oras natin. Haler, nasa Baler kaya tayo. Kaya nga tayo nandito para mag-surf eh. Para mas maganda yung katawan. Para sa mga chicks, tol. Chicks! Oo. Ano ka ba? Kaya sabi ko yung mga chicks yan eh.
Mga kapatid, alam mo ba, early part pa lang ng karir ni Manuel Quezon, nagka-problema siya sa ganyan, sa Mindoro. Chicks, baka mo. Sige. Magnet ng chicks, pero magnet din ng kontrobersya. Kwento-kwento nung sundalo pa lang daw ito ay may pinakasalan na siyang isang morenang dalaga sa Bataan. Yung asawa niya sa Bataan, actually kinukuha naman yun ni Quezon. Gusto niyang dalhin sa Maynila, but ayaw ng babae. Talagang taga-probinsya. Ang malupit pa, taong 1904, nakakasuhan pa raw siya ng rape nung siya'y piskal pa lang sa Mindoro. Isang lokal ng Mindoro raw ang nahulog sa patibong ng lolo nyo. This happened around February 1904 when a certain Tomasa Alcala, no, was 17 years old at the time, no, accused Quezon of rape. Humarap sa korte si Manuel at siya na rin tumayong abogado sa sariling kaso. Pero sa lahat ng alibay, sa kanya yata ang pinakamalupit. Gawin ba namang excuse ang pagiging pogi? Sinabi niya, with this kind of face, do I need to rape someone? At matapos niya sabihin yun, siyempre, sinasabi, magwapo naman yung tao, ba't nga ba siya manggagasa? And the story was, the case was eventually dismissed. Ang mga Romano ay merong Diyos na pangalan Janus. Itong si Janus daw ay may dalawang muka. Doble kara, ika nga. At mga kapatid, merong mga historiador na nagsasabi na bilang politiko, ganun daw si Manuel Quezon. Doble kara. Kapag kaharap ang mga kababayan, bukang bibig, kasarinlan. Pero kapag kaharap ang mga Amerikano, nag-iiba ang tono. Una sa listahan ang pagharang di umano ni Quezon sa Jones Law na nagbigay na sana ng maagang otonomiya sa bansa. Kung di niya raw ito pinigilan, baka raw nakamit na natin ang kasarinlan mula sa Amerika noon pa lang 1916. Ang problema sa Pilipinong taong bayan, madaling makalimot. May isa pa, yung Fairfield Bill ng 1921 na dapat malaya na tayo. Sinot down yun ni Quezon. Enjoy na siya sa pagiging presidente. Enjoy na siya. Taong 1933 naman nang nakadilihensya sina Senador Sergio Osmeña at House Speaker Manuel Rojas, alias Misyong Osrox, ng isang bill mula sa mga kano para sa independence ng bansa, ang Hair Horse Cutting Bill. Pero dahil sa pangambang mawala siya sa eksena at matabunan siya nila Osmeña at Rojas, hinarang ni Quezon ang Hair Horse Cutting Law. Ang kanyang rason, dapat raw ay immediate independence at dumiskarte ng sariling bersyon, ang Tidings-McDuffie Act. At dito niya na nakumbinsi si Pangulong Roosevelt ng Amerika. Pero kung titignan niyo ang Air Hose Cutting Act saka ang Tidings-McDuffie Law, pareho. Ang pagkaiba lang yung mga military bases. That shows really the flexibility and the agility of mind and movement and action of Quezon. Tumaksyon kaagad siya. Ang nangyari, bumalik siya sa Pilipinas, ang sabi ng mga Pilipino, talagang napakagaling to si Quezon, nakakuha na naman ng ating promise of independence. That's the flexibility and the creativity and the dynamism Quezon possesses. Noong 1935 elections para sa Commonwealth Government, nagtapatan si Quezon at Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo. At umiral na naman daw ang pagiging tuso ng lolo nyo. Abay, ipahukay ba naman daw at i-display ang mga boto ni Bonifacio at buhayin ng issue sa pag-utos ng pagpatay ni Emilio sa Supremo. Taong 1935 nang unang naging presidente ng Commonwealth si Quezon at ang kanyang naging bise, ang kanyang constant karibal na si Sergio Osmeña. My supporter, Pero kasabay ng pagbabago ng estado ng bansa, si Quezon na rin ang naging pinaka-makapangyarihang Pilipino noong mga panahong yon. Hawak niya ang pinakamalaking makinarya sa politika. Sinasabing kontrolado niya raw ang halos lahat ng sangay ng gobyerno. Ang National Assembly raw ay sunod-sunuran lang sa kanya. Rubber stamp, ika nga, ni hindi niya nga raw halos hinatian ng kapangyarihan ang bise niyang si Osmeña. At ayon pa sa ilang Amerikanong komentarista, may mga pagkakataon din daw na halos may galawang diktador na rin itong si Quezon. At noong 1941 elections, dito pa lalong naging solido ang hawak ni Quezon sa gobyerno. Sweep ang lahat ng 24 kandidato niya sa Senado.
Grabe ang power sa kapaloob sa posisyon ni Quezon. Sa katunayan nga raw, ang konstitusyon noong 1935 may isang probisyon na gagamitin ni Ferdinand Marcos para ideklara ang martial law 35 years later. Pero dahil napaka-kontrobersyal talaga itong si Manuel Quezon, ang mga kaso laban sa kanya, ang mga issue, nako, parang mga pa-baby girls. Walang makakapigil. Tama na! Wala makakabigil sa amin! Tama na! Tama na! Noong mga panahon nagsisimula na umihip-ihip ang mga hangin ng digmaan, bumiyahe raw si Quezon sa Japan noong 1938. Ang pakay niya, para makiusap daw na huwag idamay ang Pilipinas kung sakaling magkagera. Pero Enero 1942, nangyari ang pinangangambahan. Dumating sa Pilipinas ang mga Hapon na walang kahirap-hirap. 1942, bumiyahe sina Quezon at Osmeña papuntang Amerika. Ang turing sa kanila, government in exile. At kahit pa nasa Amerika siya at maluba ang sakit, abay, nakahanap pa rin ng pagkakataon itong si Quezon para mag-the moves na subukang pahabain pa ang kanyang termino. Eksaktong 1943, November, nang matatapos ang term ni Quezon, ang papalit dapat si Osmeña na. No? But ang argument ni Quezon na dahil sa nagkaroon ng gera at ang Commonwealth government ay in exile, suspendido ang Philippine Constitution. Yun ang inargue niya. No? At, pero nung una umayaw yung cabinet niya, the cabinet in exile, at silabing, you have to follow the Constitution. Upo dapat si Osmeña. Pero ang nag-give way daw ay si Osmeña. Pero sa huli, ang gobyerno ng Amerika ang nagdesisyon na suspindihin ang kapangyarihan ng 1935 Constitution. Siyempre pa, di kanino pa pabor ito? Personally, I think Quezon wanted to extend his term of office. No? Maraming sinasabing malaki ang ambisyon nito ni Quezon talaga na magpatuloy at maging unang Pangulo ng Republika. Kasi 46 talaga tatama ang Republic. No? At he wanted also to be the last Commonwealth President and of course the first President of the Republic. Yun nga lang, August 1, 1944, namatay si Manuel Quezon sa Saranac Lake sa New York. Pero mga issue sa kanya, hindi pa rin mamatay-matay. Ang probinsya ng Tayabas, ginawa niya probinsya ng Quezon. Yung monumento yung yan, plinano na niya yun noon pa. Itong siyudad ng Quezon, kanya yan. Siya, inappoint niya mga tao. Nag-create niya. You are the chief of police, you are the mayor, you are the ganyan. The establishment of Quezon. Pal yun. Pero kung meron daw dapat suriin ang mga estudyante ng kasaysayan sa pamumuno ni Quezon, ito raw ang komplikado at mapanlinlang na ugnayan niya sa mga Amerikano. Mutually advantageous yun. I scratch your back, you scratch my back. At si Quezon ay dependent sa mga Amerikano. Kaya nang nagagawa niya, ang mga gusto niya, binibigay sa kanya ng Kano. In return, ibinibigay rin niya ang gusto ng mga Kano. Pero may ibang pananaw dito, si Senador Angara. Sa tingin mo, Senator, bakit siya gustong-gusto ng mga Amerikano? Hindi siya gusto. In fact, ayos siya ng mga Amerikano dahil he's too clever for them. Naisa niya, na-outwit niya mga Amerikano. But you know, Americans, kahit na they don't like you, but if they see yung magaling ang leadership mo, so they see in Quezon the potential of a great leader. At kahit ano pa ang issue na ibato mo, hindi maipagkakaila ang dahilan kung bakit nagdiriwang tayo ngayon kapag buwan ng Agosto. Di ba yan ang pangarap ni Rizal? Kailangan we should have a Filipino nation. But you cannot have a nation if there's no common language. So, Quezon again implemented that vision. Tol, alam ko na kung bakit buwan ng wika yung Agosto. Oo. Dahil birthday ni Quezon. Oo nga. Di ba sa August 21? 19. 21! 19. Marunong ka pa eh. 21. 21, binaril si Ninoy. Kaya mga kapatid, yan, si Quezon ay tinaguri ang ama ng wikang pambansa. Siya na ba naka-invento ng Tagalog? Kaya tinawag si Quezon na ama ng wikang pambansa sapagkat pag bibigay galang, ikaw ang presidente. But kung sabihin mo na ideya niya ang pagkakaroon ng wikang pambansa, no, galing ito sa grupo ng mga samahan ng mga
Makata. Pero eto marami nagsasabi na masyado yatang naging mabait ang mga historiador kay Manuel Quezon. How to hold the country and knew how to be a president. That's, I think, is what is lacking among politicians today, how to be a president. And the only closest thing I have that probably who's still living today is Ramos. No, who knew what being president was like and who knew the perks of being a president. Kailangan siguro yung leader mismo, yung mga leader natin na mag-remind sa young generation. Ba't kailangan din sila exemplar, no? Magandang halimbawa, na yung hindi tumitingin sa nakaraan ay hindi talaga makabuo ng mas magandang hinaharap. Pero si Dr. Derry, hindi talaga bilib. Ang tatakbo na naman dyan kay Quezon, ang sarili na namang interes kung saan gaganda ang kanyang pangalan. Hindi naman kung saan magsusurvive ang Pilipino. Nang dahil sa kanya, kaya nagkaletse-letse ang Pilipinas. Pero wala sa maliit na bayan ng Baler ang mga labi ni Pangulong Quezon. Sa isang dambuhalang pangalan, kinakailangan din ng isang dambuhalang dambana sa puso ng lungsod na pinangalan sa kanya. Mga kapatid, merong tinuturo sa atin ang ating mga guro at ang ating mga aklat. Pero kung susuriin mabuti ang kasaysayan, ibang Manuel Quezon ang ating makikilala. Nasabi na si Quezon daw ang quintessential Filipino politician. At kung sinasabi nila na ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi, winner ang lolo mo. Tingnan mo naman to. Sinong presidente ng Pilipinas ay may ganito klaseng puntod? Yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera nagsasabing, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po ang Pilipinas. Isa sa mga pinaka hindi natin naintindihang Pangulo ng Pilipinas ay ang mamang yan, si Jose P. Laurel. Mga kapatid, World War II, siya nga ba ay nagtaksil sa bayan? Siya nga ba ay collaborator? Puppet ng mga Hapon. Ano yan? Puppet! Sabi mo puppet eh. Puppet ng mga Hapon. Hindi man puppet yan eh, medyas lang yan eh. Doon ka nga. Puppet! Seryosong programa to. Puppet! Ngayong gabi mga kapatid, kilalanin natin si Jose P. Laurel dito sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang ama ni Jose P. Laurel na si Sotero Laurel Sr. ay Interior Secretary sa gabinete ni Emilio Aguinaldo at signatory rin sa Malolos Constitution. At dito sa napakagandang bahay na ito pinanganak si Jose Laurel. Dito sa Tanawan, Batangas. Bumalik ka na dito ay luto na ang pagkain. Ano ba ulam? Tayo na magsikain. Ano ba ulam? Tulingan na gatae. Tulingan na may gata. Pwede. May kanin Pero na. mali yata yung kanin na nailuto ko. Bakit? Eh, malata eh. Malata. Eh, kayo bumalik na din eh. Tumna ako eh. Umpisahan natin ang kwento sa pagbisita sa ancestral house ng mga Laurel dito sa Tanawan, Batangas. Isang sulyap lang sa maluwag nilang sala ang mga lumang kasangkapan, mga kwarto. Alam mong may kaya talaga ang pamilyang ito. Ang dami rin mga picture dito ni Laurel. Pero kung akala nyo itong si Jose Laurel ay napaka-goody two shoes, mali ka. Alam nyo ba, nung siya'y teenager, abay, muntik na siyang makapatay ng tao. Alam bakit? Nagnakaw siya ng halik sa isang babae. Wala ba diyan ka makatingin sa akin? Eh, kala mo na may nanakawan ka ng halik eh. Panas kaya tayong lalaki. Ano pangalan friend mo? Si Roosevelt eh. Roosevelt. May ulam na ba? Meron na. Ang fiesta, and then, surprise kiss dun sa isang babae. Eh, nagalit yung nobya. Challenge team to a fight. So, Batangas ito. So, talagang puro mga balisong and all of that. And nanalo si Laurel. So, they filed a case against him. Frustrated murder. But nag-appeal sila to the Supreme Court and
nanalo sila doon. Matapos nun, marami pang napagtagumpayan sa buhay si Laurel. Nagtapos siya ng kursong law sa UP noong 1915 at nagkamit ng master's degree sa UST taong 1919. Nagpakadalubhasa pa siya sa Yale Law School sa Amerika. Bago pa man sumiklab yung digmaan, isa na siya sa mga mahistrado ng Korte Suprema. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. Sakto namang sinalakay ng Japan ang Pinas noong 1941. The Philippine capital passed into the hands of the enemy on January 2nd, 1942. Hanggang masakop nila ang Maynila, Enero ng sumunod na taon. Mabuti pa kumain na lang tayo ng Mas 12 na ako. Ay, nako, Tum na ako. baka malamig na yung gata. Pero mga kapatid, nung pumutok ang World War II, no? At nang si Quezon at si MacArthur ay tumakas, naiwan po ang ilang mga opisyal dito sa Pilipinas para mga siwa ng mga bagay-bagay sa ilalim ng administrasyon ng mga Hapon. May binuong Executive Commission noong 1942 at si Jose P. Laurel ay naging commissioner para sa justice. Pero ang mga Hapon, may baong pangako sa mga Pinoy. Mas maagang kalayaan kumpara sa inihain ng mga Kano. Mismong si Japanese Prime Minister Hideki Tojo pa ang naghain ito sa harap ng Kongreso ng Japan. Yun ay kung mapapatunayan ng mga opisyales na Hapones na ang mga Pilipino ay may simpatya o nakikipagtulungan ng labis dun sa mga adhikain na inilatag ng mga Hapones. Pero ang pangakong ito ay isang malaking gimmick lang daw. Yung main reason for that is kasi hindi ba pinramasan na tayo ng independence ng Amerikano in 1946. So uunahin nila yan. Okay. So that will cut the moral support of the Americans. At para paghandaan ang kalayaan, kuno na ito, tinatag ng mga Hapon ang kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi. At para mapabilis na makamit ang kalayaan, inatasan ng Hapon na bumuo ng Preparatory Commission for Philippine Independence o PCPI. Adhikain naman ay magbalangkas ng isang konstitusyon na magsisilbi na batayan noong tatawagin natin na Ikalawang Republika. Si Jose Laurel ang nataatasang manguna sa pagbalangkas ng bagong republika, ang 1943 Constitution. Siyempre pa nagtaas ng kilay ang ilang Pinoy. Hindi kaya pro-Japanese itong si Laurel. Period of political and economic slavery. June 5, 1943, habang naglalaro ng golf dito sa hole number 7 ng East Course ng Wakwak Golf Club, mga kapatid, nabaril si Jose P. Laurel. At isang bala, kalibre 45, ang pumasok sa kanyang dibdib at konti na lang daw ay tinamaan na sana ang kanyang puso. At habang nakakonfine, nagpapagaling, hindi ito nakapigil kay Laurel upang pamunuan yung pagbabalangkas ng naturang konstitusyon. At nang maisulat, lumalabas daw na masyado itong hawig sa dating 1935 Consti na may impluwensya ng mga Kano. Kaya naman ang ibang nilalaman nito gustong baguhin at dagdagan ng mga Hapones. Pilit na impluwensyahan siya na isama talaga na magkaroon ng, yun na nga, yung tinatawag na military conscription. Some of the provisions kasi, one of them was, for example, dun sa preamble, ilalagay sana dun, we give thanks to the great nation of Japan for granting us. Ayaw niya, sabi niya, we will not put this. Nanindigan si Jose sa ginawang pagbalangkas. Ito raw kasi ang kinakailangan ng bayan. September 1943, isinapubliko na ang natapos ng konstitusyong magiging batayan sa pagbuo ng bagong republika. Pinagtibay ito ng Kalibapi bilang konstitusyong magtatakda sa magiging lider ng bagong republika. At noong September 25, 1943, tuluyan na ngang naihalal ang presidente ng bagong republika, si Jose P. Laurel. Pero itong gusto ko malaman, sa dinami-dami ng mga tanyag na pangalan na naiwan dito sa Pilipinas, bakit si Laurel pa ang napili ng mga Hapon na maging Pangulo? Uy, kain tayo. Sarap ulam. Sabi mo lang kanina gata Kaso yung kanin. Yung kanin malata nga Ilang araw matapos mahalal,
lumipad pa Japan ang bagong Pangulo para makipagpulong sa punong ministro ng Japan na si Hideki Tojo. Sinabi na ni Prime Minister Tojo, we will declare you independent if you side with us, if you understand what the war is about. Medyo bumalabs mga tol. Kasi naman, medyo matagal-tagal ata ang pinagsama ni Uncle Sam at ng mga Pinoy. Pero kung akala ng mga Hapon na magiging sunod-sunuran lang nila si Jose Laurel, nagkakamali sila. Aba, pumalag yata ang lolo mo. But sabi ni Laurel, I cannot do that. We cannot do this. So, and then tapos, hindi naman namin kaaway actually yung Amerikano because they did some bad things, pero marami din silang binigay sa atin. Nashock si Tojo and friends sa sagot ni Laurel. Kinabahan man ng Pangulo ng very slight, hindi na niya inisip kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya matapos nun. Una, ang rason niya, hindi siya popular na leader ng mga Pilipino. Ikalawa, parang napakalabo na magdeklara ka ng gyera sa isang dating kaalyado. At sa punto na ito, hinayaan nila na makauwi o makabalik sa Pilipinas. October 14, 1943, isinilang ang Second Philippine Republic. Pero mga kapatid, sinasabi nila na isang malaking katsuratan lang daw ito. Kasi ang tunay naman mga boss ay ang mga Hapon. Kaya sabi ng Hapon, we're not imperialists. We're declaring these countries independent. But actually, sila yung humahawak ng strings. So, may strings. Tapos, sila yung boss natin. Strings. Plus tayo, hindi ba labas natin yan? Puppet. Puppet government. Kaya naman hamon para kay Laurel ang maging pinuno ng Pilipinas sa ilalim ng mga Hapon. Ngunit sa kabila nito ay pinakita pa rin daw niya ang pagiging makabayan. Dok, hindi ko ma-imagine ang Malacanang na surrounded daw by Yes, by Japanese. So, yeah. In fact, the Japanese wanted to put guards there. Sabi niya, hindi, we will have our own presidential guards. Pero 300 plus lang daw. Yeah, konti lang sila. Tapos pati yung mga baril nila, mga luma. Yung situation was such that, and this shows the bravery of Laurel, was niresist niya itong mga Hapon. Eto pa, alam niyo bang iniligtas niya si Manuel Roas sa kamay ng kinatatakutang Kempitay, ang Japanese military police. Si Nagahama ay sumugod sa Malacanang at sinasabi niya kay Laurel na meron silang pruweba o ebidensya na si Rojas daw ay patuloy yung pakikipag-ugnayan dun sa mga gerila. I know Rojas is there. Give him to me. Sabi niya, I'm not going to let you in. So sabi niya sa Presidential Guard, you arm yourselves. Put bullets in your guns. So we will not allow them in. Hindi naman sila bumalik, fortunately. Pero di lang si Roas ang kailangang ipagtanggol ni Laurel, kundi siyempre maging ang mga kababayan natin. But you go out into the streets, makikita mo, sinasampal ng mga tao ng sentries. Tapos magbabaw ka pa sa sentry. During the American time, hindi tayo nagbaw. So how can you say, pantay tayo, then sasampalin ka? Maging sa supply ng pagkain, kinailangan nito ipaglaban ni Laurel ang mga Pinoy laban sa mga Hapon. May mga government agencies na itinatag, okay? May mga programa na inilunsad upang pigilan ng husto yung talamak na hoarding. Pero huwag ka. Sa ilalim ni Laurel, mga kapatid, abay, dito namulaklak ang paggamit ng ating sariling wika. Kung tutusin mo, itong mga sangay ng mga opisina, mga departamento, mga iba-ibang ahensya, ang mga pangalan ng mga to, abay, isinali nila sa Filipino. Tama yun, di ba? Ako, mapapa-English mo? Never. And then yung pera na gusto nilang palitan yung Japanese money was all in Filipino. Isang piso, Republika ng Pilipinas, pati yung embassy natin sa Japan, pasuguan ng Pilipinas. After nearly 24 hours, hanggang sa bumalik ang mga kano noong September 1944 at sa unang pagkakataon ay binomba nito ang Maynila na ikinagulat ng Hapones. Kaya si Laurel pinressure ng mga Hapon. So una din nag-declare siya ng martial law. And then after that, the Japanese will now say, declares war against the United States. Sorry na lang sila pero mukhang may sariling utak at desisyon etong si Laurel. Partikular na ginawa ni Laurel ay yung declaration of a state of war. Ay isang passive o isang statement lamang. Inakala ng mga Hapon na parehas ito sa pinagpipilitan nilang declaration of war against the Americans. Immediately after that, sabi ni Laurel, walang conscription. No Filipino will be forced to fight in the war. Kaya na-frustrate yung mga Hapon.
what's the use of declaring a state of war na walang lalaban naman? So we wanted you to declare war so you will fight on our side. October 20, 1944, tuluyan ang nag-aisal return si MacArthur sa bansa. At kasabay nito, hindi na tinantana ng mga Kano ang mga Hapon. At noong Oktubre 1944, tuluyan ang lumubog ang puwersang pandagat ng Japan sa Leyte Gulf War. Ang tanong, ano na ngayon ang mangyayari kay Laurel? The Japanese decided to take him to Baguio first. Mas safe daw ang Baguio muna. So dinala siya doon. He was there for about 3 months with his family and emergency cabinet. Desyembre ng taong yun, umakyat na nga siya pa Baguio. And then sabi nila later on, delikado na rin sa Baguio at binobomba ang Baguio, we'll take you out, we'll take you to Japan. And which was rather ironic kasi earlier, si Quezon ang inalis ng Pilipinas at dinala sa States. So nagkaroon ng government in exile sa US. So ito parang pareho din, we'll have the government in exile of Laurel in Japan. Ang ending muling kinilala ang pamahalaang Commonwealth. Binawag din ni Laurel ang ikalawang republika matapos sumuko ang mga Hapon sa Allied Forces noong August 1945. Nang natalo mga Hapon, isa si Laurel sa mga lumikas papuntang Japan. At dahil sa tingin ng mga nagwagi na siya ay kakampi ng kaaway, ang dating Pangulo dinakip at nakalaboso. Kinulong si Laurel sa utos ni General Douglas MacArthur sa Sugamo Prison sa Japan noong December 1945. He was treated very badly the first year, mga first few months, kasi nilagay siya sa preso. Matapos ang halos isang taon sa bilangguan, July 23, 1946, pinabalik siya ng Pinas at dito kinulong. He was brought to Muntinlupa kasi criminal pa siya. He was considered a criminal. At least dito, nire-respeto pa rin daw siya. They filed for bail, of course, and then ni-release siya. And then he would insist on defending himself. Sabi niya, I will defend myself. Treason o pagtraidor sa sariling gobyerno ang kinaharap niyang kaso. September 2, 1946, nag-plead ng not guilty si Laurel. Makapukaw damdamin ang sagot niya sa paratang. At dito niya binigkas ang mga salitang, I am neither pro-Japanese nor pro-American. I am pro-Filipino. Ang dating niligtas na kalaunay naging Pangulo ng bansa na si Manuel Rojas, binigyan ng amnestiya at pinawalang sala si Laurel. Eh, tayo na sa mansion na ng mga Laurel dito sa Manila huwag ka na mag-aarap ng gata Alam naman natin, di ba, na ang kasaysayan ay sinusulat lagi ng mga nagwawagi. Naku, mga kapatid. Kaya ang naging paglalarawan nila kay Laurel pagkatapos ng gera ay isang traidor, collaborator, taksil. Most active of the Filipino collaborationists. Ang mga naging aksyon niya, naaangkop lamang na kanyang gawin sapagkat yon ang hinihingi ng pagkakataon at ng panahon. Pero iba naman ang paninindigan ni Professor Bernard Carganilla ng UP Manila. Ano man ang hatol ng kasaysayan, pakinggan na lang daw ang hatol ng hukuman. Nanilbihan siya sa Hapon. Ewan ko, anong tawag doon? Sabi na ng kataas-taasang hukuman, hindi naman yung kabuuan ng Pilipinas ang nasakop eh. Nakabanggit nga rito na Manila lang at ibang lugar. So marami pang bahagi ng kapuluan, Commonwealth ang nagpapatakbo. Sabi ng Supreme Court, hindi argument na umalis si Quezon nawala yung kasarilan ng sambayan ng Pilipino. Isa pa, yung mismo kasing pananakop ng Hapon, hindi lang ayon sa Supreme Court, kundi sa International Court of Law at saka International Public Opinion, war crime. At lahat ng tumulong sa Hapon, war criminal. Ayon naman kay Dr. Rick Jose ng UP Diliman, hati naman ang pananaw ng mga tao sa katayuan ni Laurel nung siya'y presidente ng bansa. I think most of them felt na he was there to cushion the blow. Merong mga hanggang ngayon, sinasabi collaborator siya, traidor, and some of the guerrillas felt that way. Kahit matapos na maging Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang naging serbisyo ni Laurel sa bayan. In fact, noong 1951, siya'y tumakbo ng senador at nanalo. At sinasabi na isa raw siya sa mga pinakamatataas na nakuhang boto.
siya yung co-author ng Rizal Bill. So kailangan yung basahin ang Noli at Fili. And then he negotiates with the Americans, he's sent to negotiate with them yung Laurel-Langley Agreement, no? Para mas maging equal yung trade relations between the United States and the Philippines. Talaga namang ibang klaseng hamon ang hinarap ng Panguluhan ni Laurel. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, paano nga ba natin siya dapat pahalagahan? Meron na siyang idea ng moral order, moral code ng Pilipinas. Matuto tayo dun sa yung sarili nating code. Dapat malakas tayo. We should be proud. Dapat hindi tayo susunod sa Amerika lang o susunod tayo dito. But makapilipino tayo. Mga kapatid, kung pag-aaralan lang natin ang ating mga bayani na lagpas sa tinuturo sa mga textbook, sa mga eskwelahan, nako, siguradong walang itatago sa sinag ng kasaysayan. Mga kapatid, ako po si Lord de Vera at siya po si Jose P. Laurel, Pangulo ng Second Republic of the Philippines. At ito po ang history. Selfie. Sa pagkawala ng Malaysia Airlines Flight 370, maraming teorya ang nagsulputan. A. Nag-suicide daw ang piloto. O B. Nagkaroon ng sunog sa cockpit. At C. Hinijack daw ng mga alien. At D. Hinigop ng black hole. Pero mga kapatid, isang insidente po sa ating kasaysayan ang tumatak pagdating sa pagpapalipad ng mga eroplano. Yan po ang pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ni Presidente Ramon Magsaysay. Pero ang tanong, ano nga bang sanhi ng pagbagsak ng eroplano ni Magsaysay? A. Mechanical failure. B. Navigational error. C. Basket ng mangga. At D. Nako, sabotahe raw. Ang tamang sagot, mga kapatid, alamin natin dito sa history. Game. My guy. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Peace and order was a joke till Magsaysay pumasok. Nakaka-LSS ba? Yan lang naman yata ang granddaddy ng lahat ng mga campaign jingles. At yan din ang nagdala kay Ramon Magsaysay sa pagkapangulo noong 1954. Pero kung gaano kapatok sa mas ang kanta, aba, ganun din daw kamahal na madla. Etong si Monching. Ika nga ng slogan niya, Magsaysay is my guy. Extremely popular. He was presidente ng masang Pilipino. And the people adored him and were very much impressed with him. He was very fond of reaching out to people. He welcomed all the people to Malacanang. At dahil gusto pang mapalapit pa sa taong bayan, ang una niyang executive order, alisin ang salitang palas sa Malacanang Palace. Dahil sa ginagawa niya yan, nagiging identified siya na malapit sa tao. No? He is approachable, yung Malacanang, bukas yan sa tao. At para makita raw ang totoong kondisyon ng taong bayan, madalas daw bumiyahe ang Pangulo. Sa ginagawa ni Magsaysay na pupunta ka sa field, you will see kung ano talaga nangyayari. Kakausapin mo yung mga tao. Minsan magdi-disguise pa siya para lang hindi malaman na presidente siya. Makapag-inspection siya ng mga corruption, gano'n. Mga kapatid, ito po ang C-47. Ang modelong yan ang sinasabi na pinaka-sikat na commercial transport plane sa buong kasaysayan, mga kapatid. As of 1995, meron pa mga 2,000 ng ganitong modelo na lumilipad sa buong mundo. At mga kapatid, nung panahon ni Pangulong Magsaysay, ito'y paborito niyang gamitin na eroplano. Yung C-47 plane niya ay tinawag niyang Mount Pinatubo. Ang common naman nun. Kung ako yan, Jemarlin. Ganda, di ba? Jemarlin, misis mo ba yun? Basta. Yung presidential plane na yon, pinili niya yon from among the planes of the Philippine Air Force
ano yun eroplano ng Amerikano yun nung World War II. And parang ano siya, parang cargo plane. Okay? Na ginawa lang for, nilagyan lang ng for passenger. Pero mga tol, 1950s pa to Kung sa panahon ngayon ng high-tech na ang mga bagay-bagay, bumabagsak pa rin ang mga eroplano, paano pa kaya noon? Kaya imagine niyo na lang ang kaba ng esmi niya na si Luz Banson tuwing siya'y lumilipad. Tanongin niyo pa, ang anak nila na si dating Senador June Magsaysay. Tatakot ng mother ko Huwag na kanya, huwag ka nang lumabas ng gabi. Minsan pa nung mga kuwan ako, 14, 13, pinipilit niyang sumama ako sa kanya. I was getting to enjoy it na kasi teenager na ako No choice si Mrs. Wais nga namang bumiyahe sa eroplano. Less travel time para sa isang taong nais marating ang bawat sulok ng bansa. Tsaka sagot niya, wala naman daw dapat ikatakot. He had a lot of faith sa mga Air Force pilots. Very impressed siya sa kanila. So, some of them became his aide-camps, mga junior age. Sila Colonel Borromeo, who was a pilot. Sila Colonel Pobre. Malakas ang belief niya sa Philippine Air Force. Dahil lahat sila nag-training sa US Hanggang sa maimbitahan na ang tinuguriang Pangulo ng masa na pumunta sa Cebu noong March 16, 1957. Graduation exercises at saka inspection yata ng mga housing ng armed forces. He was bringing his cabinet along, part again, of course, of his governance mission, and mandate as president of this country, So that's why kasama dyan yan yung mga top officials, yung education secretary, kasama niya. Tapos pati yung CGPAF, kasama niya, Pero bago pa raw pumunta ng Cebu, may mga kakaiba raw sa mga kinikilos ni Pangulong Magsaysay. Tipong parang namamaalam na. Pero bago pa raw pumunta ng Cebu, may mga kakaiba raw sa mga kinikilos ni Pangulong Magsaysay. Tipong parang namamaalam na. Shh, ikaw, hindi ka papaalam? Dito lang ako, tol. Hindi, papaalam ka yata Summer pare. Kailangan ko mag-sunbathing Papaalam ka para raw makita ng mga friends ko na medyo golden brown ako. So diyan ka lang? Dito lang ako, tol. Sige, kain muna kami Sige. Kain muna tayo. Ang dami niyang binisita nung umaga na mamamatay na pala siya the next day, So, parang nakikipag-banding siya sa mga kamag-anak niya, sa mga kapamilya niya. Hiniling din niya sa asawang si Luz na samahan siya sa airport. Isang bagay na hindi naman daw niya ginagawa dati. Nung na-realize na parang inaantok pa si, yung asawa niya, sabi niya, wag ka nang sumama, okay na. Pero napansin nila yon na hindi nire-question ni President ever. Then, nung nagpapaalam na siya going to the airport, rare display of public affection, niyakap niya yung asawa niya at tinalikan. Premonition man o imahinasyon, alam na nating masaklap na ang mga sumunod na pangyayari. Sa dami ng gawain, gabi na natapos si Magsaysay. Pero kahit oras na, alauna ng madaling araw ng March 17, 1957, araw ng linggo, porsigido pa rin bumalik ng Maynila ang Pangulo. Sundays, talagang sagrado sa amin. Siya naman ang initiator So dadaling kami sa Aristocrat, Cross Boulevard. Kuminsan kami dalawa lamang, we would go to NCAA games. 2 beses pa raw niyang tinanggihan ang alok ng mga Osmeña na sa Cebu na lang magpalipas ng gabi. Alauna ng madaling araw, bumiyahe na pa Maynila sina Magsaysay at ang 26 pang iba lulan ng Pinatubo. After 3 hours, walang Pinatubo na lumapag ng Manila Airport. So, ito na yung nagsimula yung, where's the president? Nasaan ang presidente? Sunday morning, dumating si J.V. Cruz, yung kanyang presidential press secretary. Ma'am, mukhang missing yung president sa plane. Sabi ni Mami naman, baka napunta sa Mindanao, on-the-spot inspection. Nandun na sa gitna tutuloy lang doon. So we were waiting and waiting until may news na nag-crash. Wala na, lahat kami, nakrosaryo na kami noon. We could not even cry, Ibig sabihin hoping against hope. Ang eroplanong Mount Pinatubo
ay nag-crash sa bundok na Mount Manunggal sa Balamban, Cebu. Mga kapatid, sa 27 na sakay, 26 ang namatay. Kasama po dyan si Presidente Magsaysay. At ang nag-iisang survivor, ang mamamahayag na si Nestor Mata. Nakatulog siya. Tulog siya. And suddenly, he just remember that he saw a flash of light. Ganun. And then he was unconscious. Ang susunod na nakita niya, nasa gubat na. And he was the only survivor. Natagpuan siya alas 8 ng umaga ng mga taga Cebu. Dito na rin natagpuan ang mga labi ni Ramon Magsaysay. At isang malawakang investigasyon sa tunay na sanhi ng pangyayari ang isinagawa. It was leaning towards structural or metal fatigue. No? Even some, kahit anong reason, sabihin mo, babagsak yung aeroplano. Nasira because of pressure and katagalan was the metal of the makina. Nung namatay yung makina, edi patay ang aeroplano. Yun yung lumabas mga documents. At ang daming agency, NBI, no, yung mga iba-ibang agency na nag-imbestiga, lahat sila yun ang halos sinabi. Bagamat naglabas na ng opisyal na resulta ng investigasyon ng Senado, hindi pa rin daw maiwasan na magkaroon sa isip ng maraming Pinoy ng espekulasyon at mga tinatawag ng conspiracy theory. Kasi nga naman, di ba, meron kang piloto na eksperto at veterano. Ikalawa, chinek naman daw ng maayos ang eroplano bago ito lumarga. Anyari? John, palagay mo. Hoy, palagay mo. Wala ng trabaho ito bukas. Ang opisyal na findings sa mga investigador, metal fatigue. Pero mga kapatid, hindi maiwasan na magkaroon ng sari-saring teorya ang mga Pinoy. Isa na dyan, pang 26 lang daw ang kaya ng eroplano, pero, nako, in-overload. Isa pa dyan, dagdag mo pa raw, yung sandamakmak ng mga basket ng mangga. Metal fatigue, Jun, ano tingin mo? Metal, tol. Metal. March, mango season. Ang dami nagpadala ng mangga. Kaya mabigat ang mangga eh. Isang kaing siguro may hinang mga 30 pounds, no? Mga 15-20 kilos. Kung mga milima, parang another two persons siguro. Dahil lang sa mangga? Parang hindi yata uubra yan sa military historia ni si Professor Jose Custodio. Imagine the C-47 can carry that same number of people or even more na puro baril pa ang hawak. Kasi military transport yan. Kahit sabi ko nga, jeep kaya niya magdala eh. Andyang nagkaroon din daw ng navigational error dahil sa pagpapalit ng piloto bago lumipad. Si Colonel Pobre, who's been my father's pilot for many years when he was Secretary of Defense. Siya ang presidential pilot. Pero nung pauwi sila, sinabi ni Johnny Buen, pagod na si Pobre at saka 1 a.m. in the morning. Ako na muna. Isang fighter pilot itong si Ebuen. Pero ang siste, imbis daw na bumuelo mula sa katimugan ng Manunggal para makakuha ng tamang altitude, dumiretso na ito sa direksyon ng Manunggal. So sumabit na mga 1 meter more or less yung tail. Hindi naman pilot error. But if it were Colonel Pobre, siguro tumuloy na muna siya to gain. Tapos lift off na. Ito ang matindi dyan. May pananabotahe raw na naganap. Ang salarin, ang Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Parang napapansin ng mga Amerikano, Magsaysay was leaning to become more pro-Filipino than pro-American. Kundi nga, baka anti-American pa. Na sabi ng mga tao, that's probably the reason why CIA have to kill Ramon Magsaysay. Ang chismis, tinaniman daw ng CIA ng bomba ang eroplano. Meron daw bomba. Wala naman, ano? Ba't mapapapatayin si Magsaysay? Doesn't make sense. People like Magsaysay were very valuable to the Americans. So for the Americans,
Magsaysay was a very big loss also. Masyado ng maraming teorya. Ano nga ba talaga ang dapat paniwalaan? It was leaning towards structural or metal fatigue. Sabihin natin sabotage or whatever, no? Pero at the end of the day, makikita mo na kahit sinong piloto yun, babagsak at babagsak yung aeroplano. Kung sabotage yan, babagsak yung aeroplano. Sinabotahe. Kung metal fatigue yan, babagsak yung aeroplano. Kasi metal fatigue eh. We have to be fair until it is proven, the documents and all the experts say na it was aircraft malfunction. Pero ang anak niyang si June Magsaysay, may ibang paniniwala. Sa tingin ko yung overweight. Kasi nag-clear na yung yung tail na lang eh. Ano man ang gusto mong paniwalaan na ugat ng trahedya, isa lang ang sigurado. Nagluksa ang sambayan ng Pilipino sa kanyang pagpanaw. Andito tayo ngayon sa Manila North Cemetery, mga tol. Ito po ang huling hantungan ni Presidente Ramon Magsaysay. Pero ang kwento noon, mga kapatid, bago pa makarating sa puntod ang mga labi ni Magsaysay, aba, libo-libo raw ang mga Pinoy na lumuha at nakiluksa. Nako, sobrang dami raw ng mga tao. Pwedeng pantayan ang naging funeral march para kay Ninoy Aquino. Mali, dapat ganun. At least nag-respect, di ba? Eh, nung gabi, Sunday night, haba na ng fila sa Malacanang. Para nawalan sila ng ama eh. Kasi kwan siya eh, very, very protective. At saka parang nakuha niya yung kalooban ng bansa. He was able to connect. Pero ito yung tanong, paano nga ba dapat natin pahalagahan ang isang gaya ni Ramon Magsaysay? Hindi mahalaga sa akin kung pinatay ba siya o namatay ba siya, no? Mas mahalagang makita natin paano ba siya nabuhay. Si Ramon Magsaysay, siya ay parang public servant talaga. Na yung definition noong araw, mahal nila ang kanilang bansa. Mahal nila ang kanilang kababayan, Filipinos. Tinuturing si Magsaysay na isa o hindi kaya pinakadakilang pangulo na magkaroon ng Pilipinas. Pero mga kapatid, itong tanong, paano kaya kung hindi nag-crash ang kanyang eroplano at nabuhay siya para tapusin ang kanyang termino? Magiging ganun pa kaya kadakila ang tingin natin sa kanya? O pwede rin na mas naipagpatuloy niya pa ang kanyang kadakilaan. Pero mga kapatid, meron kasabihan, ang maaga at biglaang kamatayan ay minsan nagiging tulay para sa buhay na walang hanggan. Tingnan na lang po mga kapatid ang naging kwento ng mga Rizal at mga Bonifacio at lahat ng mga batang naging bayani po ang meron sa kasaysayan. Sa isang banda, meron kang Emilio Aguinaldo na nabuhay ng masyadong matagal. Mga kapatid, ganun yata talaga ang buhay. Ang mga Ninoy, ang mga Robredo ay patay na. Mga kapatid, yan po ang history para sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay tayong lahat. Like mother, like son. Marami raw ang pagkakatulad ng mag-inang Cory at Noynoy. At hindi lang daw ito sa pagiging simbolo ng demokrasya at moralidad, kundi sa pagiging masters of disaster. Di umano. But and you see the situation at the airport. God knows I have tried. Ang history noon, maraming kalamidad na nangyari nung nakaupo pa si Tita Cory. Pero ang chismis ngayon, bakit tila yata mukhang minamalas pa rin ang Pilipinas sa ilalim ni Noynoy Aquino? Anyari? Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari?
Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang mga pinakamalulupit na mga natural na kalamidad na tumama nung panahon ng kanilang pamamahala ng dalawang Aquino, paghahambingin natin dito lang sa History. Nagngangalit na hangin at pala tsunaming baha. Kung may babansagang calamity of the century, si Yolanda na siguro ito. Buwan din ng Nobyembre nang magka-flash flood sa Ormoc dahil kay Bagyong Uring. Nagkalat din ang mga bangkay sa kalsada. Mahigit 5,000 ang namatay. At ang Pangulo noon, si Cory Aquino. Nitong taon din, dilindol ang Bohol. Napulbos ang mga antigong simbahan. Flashback sa 1990. Panahon naman ni Cory, dilindol ang Luzon ng magnitude 7.8. Halos mawasak ang Baguio City. Ayon pa nga sa seismologist si Dr. Romel Grutas, ramdam ang pagyanig hanggang sa Maynila. Malayo yung source kung saan nag-originate, nagsimula yung lindol sa kasiguran pa, which is 240 kilometers away from yung Manila. But umagsak yung Ruby Tower and then 19 buildings were damaged. Napakalawak ng pinsala niya, no? So from Cabanatuan, Nueva Ecija hanggang doon sa Baguio. Mayo ng taong ito, ilang mountain hikers ang nagulantang at nasawi na magkaroon ng ash explosions ang Mayon. Pero wala itong sinabi sa makasaysayang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. The first time in 300 years. Sabi ng mga siyentipiko, sa dami ng binuga nitong abo, pinababa pa raw nito ang kabuang temperatura ng planeta. Record breaker din tayo sa disgrasya sa karagatan. Binansagang worst maritime disaster ang paglubog ng MV Doña Paz noong 1987. Mahigit isang taon lang matapos maupo si Cory, 1,700 ang patay. Nitong nakaraang Agosto naman, nagsalpukan ang dalawang barko sa Cebu. Ang isa sa mga barko, gaya ng Doña Paz, pagmamayari din ng Sulpicio Lines. 7 beses kinudita si Cory. Pero si Pinoy mukhang ayos naman sa military. Yun nga lang nitong Agosto, umeksena ang mga rebeldeng MNLF sa Zamboanga City. Nagkakataon lang ba ang lahat ng disgrasya na ito ay nangyari ng may Aquino sa Malacanang? Ayon sa Pag-asa, mukhang wrong timing lang. Taong 1897 kasi, hindi pa tao, parehong si Cory at si Noynoy nakatikim na ng lupit ng storm surge ang Leyte. Noong 1897, may isang malakas na bagyo na dumaan dito sa Leyte. At ang tinamaang mga bayan ay ito yung Fermin at saka Luog, kung saan halos totally nawas out yung mga bahay. Yun naman pala eh. Historically, binabagyo at binabaha naman talaga ang Leyte. Ang problema, bagsak tayo lagi sa history. Hindi tayo nakakatanda. Kahit noon pa man, 18th century, 19th century, mayroon ng malakas na bagyo. Kahit hindi pa panahon nila ni Cory, ni Marcos, at ni Pinoy o ni Gloria, may mga malakas na tayong bagyo na obserbahan. Hindi natin pwedeng i-correlate sa isang administrasyon yung nangyayari. So it's ang ano na lang natin na talagang continuous gumagalaw yung lupa natin. So ano ang question? Pero mga kapatid, hindi dyan nagtatapos ang chismis. Dahil kung sasangguni tayo sa punto de vista ng kabilang dako ng siyensya, Na-trace ko na from the ancestral blockings, from the parents itself down to the siblings, ay dumadanas ng ilang sakripisyo. Dahil sa tila mahaba-habang kasaysayan ng mga kalamidad na nangyayari pag sila'y nakaupo. Ang chismis ngayon, may balat nga ba ang mga Aquino? para masagot ito, hindi sa history book sumangguni si Madam Venus,
kundi sa universe. Na-trace ko na from the ancestral blockings. Ano ba yung ancestral blockings na yun? Kasi marami pinagmumulan. O pwedeng, halimbawa, if you believe on it, merong taong nagalit, may sumpa, nagalit, sinumpa. Nag-a-accumulate to. No? Minsan, walang kasalanan yung halimbawa, third generation. Walang kasalanan yung mga tao na yan. Pero from the parents itself, down to the siblings, ay dumadanas ng ilang sakripisyo. Kumbaga, kung tawagin ngayon, malas. So, ano ang question? Para raw kay Madam Venus, hindi lang ugali ang minamana, kundi pati raw kasalanan. Actually, both sides meron eh. From the Puhangko and from the Aquino, ay meron tinatawag na ancestral blockings. Since ang ating Pangulo ay namumuno ng bansa, apektado pa rin eh. Parang isang pamilya eh. Kaya kailangan i-break yung blockings mo eh. Kasi pati yung mga anak mo, you will suffer. Kung ano ang nagawa ng ninuno ni Cory at Noynoy, hindi na masabi ni Madam Venus. Pero hindi lahat ng sumasangguni sa universe ay naniniwala sa malas. The universe is not personal. Then it's not personal. Mother Earth is not personal. She doesn't care. She doesn't care kung si Obama ka, kung si Aquino ka, kung si Mitterrand ka, kung sino-sino pa. We're all on equal footing pagdating ng disaster. Isa si Paloma sa pinaka-in-demand na psychics ngayon sa Pilipinas. Kabilang sa mga kumukonsulta sa kanya ang mga negosyante at politiko. Hindi tayo handa. Pero wag nating sabihin kasalanan lahat ng gobyerno. Kasalanan din natin eh. Pinapayagan natin. Tapos tayo mismo wala tayong sikap. Sa pananaw naman ng political analyst na si Dindo Manhit, hindi lang naman sa pinagtagpi-tagping listahan ng kamalasan magkakambal si Cory at Noynoy. Mukhang may bit-bit din namang swerte ang mag-ina. Maaring mahina, may pagkukulang si Cory Aquino, but her image was intact. She was clean. She had those big challenges of transforming the Philippines from dictatorship to democracy. So hindi siya mahina. She did her part. Maganda ba totally ang kanyang presidency? Daming questions. Sa bawat Juan at Juana de la Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago, He restored the image of our country. There's growth, great happening. There is interest, positive interest towards the Philippines. Pero ang sabi nila, ang mga magigiting na simbolo ng demokrasya sa Pilipinas, hindi laging very good ang grado pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno. Sabi nila si Cory ay simpleng may bahay daw ng isang sikat na senador. Si Noynoy naman ay kuya ng isang sikat na artista. Walang mag-aakalang magiging mga presidente sila. Pero kung sikretong pinangarap nila ito sa puso ng kanilang puso, hindi natin alam yan. Pero nang mapatay si Ninoy, napatakbo si Cory. At nang mamatay si Cory, napatakbo naman si Noynoy. Sa parehong pagkakataon, ang pakikiramay at simpatya ng taong bayan nauwi sa suporta sa halalan. Nagkataon din na kasabay ng simpatya ay ang galit ng taong bayan sa pinalatan nila sa Malacanang. Cory versus Marcos noon, Noynoy versus Gloria ngayon. Si Marcos nadistiero sa Hawaii. Si Gloria nakulong sa Veterans Memorial Hospital. Pero ang sabi nila, ang mga magigiting na simbolo ng demokrasya sa Pilipinas, hindi laging very good ang grado pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno. Inulan din ngayon ng batiko si Pinoy dahil sa nangyari sa Tacloban City. What do you do after the calamity? Doon kinakapos. Doon may pagkukulang. Maybe because nobody is in charge. Or maybe everyone is in charge. Sa tindi ng mga kalamidad na tumama sa Pilipinas, natural lang na mapaisip ang ilan na minamalas ang Pinas. At pag may malas at susunod na tanong, sino ang may balak? Everything that happens in this world
happen at exactly the way it should and at the time it should. And everything is in the long run for the good of everyone. It all boils down to consciousness, really. Hindi rin ito partly ginusto ng Panginoon. So, walang kasalanan dito ang ating Panginoon. It's just that lahat tayo mga tao, we need changes. Pagbabago, pagtutulungan. You don't expect the president to fix and solve everything, but you expect the president to show us the leadership and to tell us the direction. Ulitin nga natin yung tanong, bakit nga ba sa mga administrasyon ni Cory at ng kanyang anak na si Pinoy natin naranasan ang mga pinakamalulupit ng mga kalamidad at mga problema? Nako, siguradong wala namang Aquino ang may monopoliya sa mga kamalasan. Ang sagot dito, baka nagkataon lang. Mga kapatid, nakakatawang tanong. Ito po ang history at ako po si Lord de Vera. Chismis doon, chismis pa rin ngayon.